Anyway, o sige, move on na tayo ha. Move on na tayo. I think ito, oo, medyo exciting tong part na to. Okay, medyo exciting tong part na to. So sabihin nyo lang kung sino yung mga tambalina of 2024. Tambalina of 2024. So itong mga to, yung mga nag-show yung true colors nitong 2024. Yung mga hindi natin ina-expect na parang I mean parang yung garapal pero may igagarapal pa pala yung mga ganong level. Yung talagang like, ang baboy nito, grabe sa pagkatambali na tong ano na to. Of course, syempre, ano na to hindi mo na hindi na kasama dito si BBM, si Martin kasi given na yan si Lisa Marcos, given na yan mga political personalities na parang lupit nito ha, parang nangyari. Ako na muna, Miss Jo. Nangyari, ba't ka nagkaganyan? Ayan. Ako na muna, Miss Jo. Sige, ikaw na. Gadon! Ako muna. Si Joey muna. Si Miss Joey, go. Ako muna. Number 1 sa listahan, si Barbers. Ay. Si Barbers. Next to Barbers is, next to Barbers is Stella Kimbo. Ang sumunod dito ay si Migs Nograles. Si Migs Nograles at saka the entire Young Guns, the entire Young Guns. Si Ace Barbers, the entire Young Guns. So ito sila Swansing, sila Nograles, si Rog Gutierrez, si yung taga La Union, si Baby Boy Ortega. Baby Boy Tambi Ortega. Ayan. Yeah. Baby Boy Tambi Ortega. Tambi Junior. Pamela, si Pam Zamora. Ayan. Itong mga Swansing. Talaga, yan sila Swansing yan. Yung Young Guns, at saka to sila Adjong, at saka si Zia. Yung Ako Bicol, na isang representative, yung payat, yung mukhang Bungalon. Sino po yan? Bungalon, yan, si Bungalon. Bungalon. So Young Guns, so si Ace Barbers, si Stella Kimbo, Young Guns. Yan, top 3 na lang muna. Paduano. Si Paduano siguro, pero kasi si Paduano parang wala naman siyang obviously parang, NPA. Oo di ba parang hindi naman talaga surprising Si Obviously. Stella Kimbo at saka si Stella Kimbo at saka si Ace Barbers, because itong mga taong to, lalo na si Ace Barbers, sing and dance to sa praises kay kay PRRD sa war on drugs Kasi, di ba, meron pang statement yung si Ace Barbers na, naku, kung pwede lang i-extend ang term ni PRRD, extend natin. May pag-ganon-ganon pa ang bakla, di ba? May pag-ganon-ganon pa siya. Nagulat ako sa kanya. As in. Tapos sabi niya, hindi magagawa ang war on drugs, hindi magtatagumpay ito, kay PRRD lang, ganyan-ganyan. Talagang dance and sing and dance talaga siya dun sa war on drugs. Pagkatapos ngayon biglang, hindi, kailangan nating i-review ang mga, ang pangalan nito, ang mga nangyaring irregularidad, ganyan. Parang, nung time ni PRRD, sing and dance ka, wala kang nakikitang irregularidad. Nung iba yung presidente, biglang meron ng irregularidad, tang ina mo ka. 'Di ba? Sobrang kadiri talaga. Grace Po and Chisa Escudero on the PhilHealth, kadiri rin sila, sobrang kadiri rin nila. Benny Abante for being so plastic. For sure. So correct. Super. But anyway, I live with you yung iba. Na yung pinaka sa tingin ninyo mga tambali na talaga. Ako number 1 si Jude Asidre. Yeah, oo. Talagang I really hate those literal na tambalin na, assistant ni Tambi. Sarap talagang sampalin talaga ng nako talaga. I mean, really. Especially nung nandun siya sa hearing at sinabihan niya si Attorney Lopez
na it's either you're stupid or you're lying. Talagang yung remark na niya na yun, Joey, talagang that was probably the straw that broke the camel's back, kumbaga, no? In terms of my respect to that guy. Talagang nawala talaga yung respeto ko nitong taong to, si Asidre. Alam mo yung makakapag-comment lang nun, bakla. Ayun. Sa isang babae. Kita naman, no? Ako, I have nothing against the LGBT, no, or mga bakla. Ay talagang wala akong markada ko nga eh. Pero ganyan kasi sila eh. Yung LGBT friends natin, ganyan kasi, 'di ba, Mami Laika, ganyan pagka, pag nainis, 'di ba? Parang ganun, parang iba yung ano nila eh. Pero itong si Jude Asidre kasi more than Ortega, really embodies the Martin Romualdez philosophy, which is bad enough, done by Martin, even made worse, being done by a Jude Asidre of Tingog, di ba? Alter ego. So yan talaga si Asidre. Lahat ng mga young guns, tama. Lahat ng Quadcom, especially even AKOP, you failed to mention. AKOP, oo. Came from the uniformed services, and was also controversial during his time as an active officer of the police. No? Kung makatanong at kung makapagsalita doon, talagang parang nagmamalinis na kung sinong anghel siya, di ba? So, yung dalawa na yan, no? Pero especially itong si Asidre talagang sarap talagang sa pakinato eh. Tsaka yung mga alam mo na alam mo na merong script the entire time. Itong mga to. 'Di ba? Actually, let's parang cover everything. Lahat na nandoon sa Quadcom at saka lahat na nandoon sa Committee on Good Governance and Public Accountability. Yung dalawang yan. Pero special mention si Joey, itong si Pami Zamora. Yung sarcastic laugh niya. Yung tinanong siya tungkol doon sa sinabi ni Inday na the 2022 presidency was already mine. Itong si Pami Zamora nakakatawa na bakit hindi siya tumakbo? Ganyan yung sarcastic laugh talagang sarap talagang. Oo. Bakit pa na-elect yan? Sa Taguig siya, di ba? Because remember, I've written several posts about this. Yung Nickel Asia na mining company ng pamilya nila is a beneficiary of an investment from GSIS, 1.46 billion. Ngayon, paper loss ang GSIS ng almost 800 million. Yeah. Doon sa kumpanya nila, putang ina siyang... Lash out na. Uy, bakit nagyari yan? At bigla-bigla. Diba? Tapos nagiging bratinela pa doon sa isang video na hindi siya pinapasok doon sa gym. Sarap. Nag-gym yun? Hindi, isang gymnasium. Di ba halata, Miss Cathy? May mga evacuees. May mga evacuees. Nag-deliver siya ng lechon, nag-donate siya. Charot. Akala ko nag-gym siya. So yun talaga, yung dalawa talagang yung Pami at saka Asidre. May nagsabi dito kanina si Coffee Break, sabi niya si Raffy Tulfo daw was a shock for bakit? Ako sa totoo, expect ko mambababoy si Raffy Tulfo sa Congress. Hindi ako shock sa mga pinagagawa niya. His inaction actually shocked me. His inaction, yung inaction ni Tulfo. Kasi hindi ka naman masashock eh. Pagka bumanat itong si Tulfo kasi that's his personality. Pero his apparent inaction and silence, that will shock you. That will shock you. Pero ako kasi, Kuyang,
ina-expect ko na si Raffy Tulfo talaga, basta interest ng kaibigan niya or interest niya ang masasagasaan, hindi siya mag-a-act. So parang ina-expect ko na dun sa grandstanding nature niya, ang kukunin lang niya kung ano yung matunog na issue. Kahit yung issue importante, pero kung masasagasaan yung friend niya or yung interest niya, hindi niya talaga kikilusan. I can attest to that kasi I emailed them and I messaged them in Facebook. I still have it. Walang nag-reply. Oo. Ay, wag daw natin kalimutan si Chihuahua. Si Joel Chihuahua. Oh my God. I remember sinabi ni Inday, lumalapit daw si Joel Chua sa kanya at sinasabi, pasensya na, BP ha. Ano lang to Hindi kasi wala kami kasi putangin na talaga. Grabe. Totoo, kadiri. Actually, yung sa executive, marami ring tambilin Pinaka-tambilina na siguro sa executive itong si Cristina Frasco. Parang kapal na mukha nitong babae ito. Nagmamalaki pa ng achievement na hindi naman achievement. Mag-resign ka na, ano ba? Nangungopia pa ng mga projects sa other countries. Goodness. Pero alam mo, pagdating sa kapal ng mukha ng mga kongresista, taob si Cristina Frasco, mas matindi yung kung ang kapal ng mukha ni Frasco, yung kapal ng mukha ng mga kongresista times 4. Ganun. Tama. Lalo na yung asawa ni Cristina, si Joe Frasco. Yung trophy na ganyan kalaki, tapos mukha niya sobrang sa kalahati. Oo. My God. Yung mga bigas dito na 3 kilos na packs, pinamimigay, mukha niya buong sako Buo. Goodness! Mas magkaba yung Konghon. Ay, ito pa, nakalimutan natin si putang inang Konghon. Si Jay Konghon, Mr. Foundation. Si Miss Konghon ba yan? Ay, alam mo, may ngiwi din yan pag nagsalita. Hindi niya napansin. Ngumingiwi. Sino sa Konghon? Oo. Oo. Kasi nasa drugs watch list yan ni PRRD Oo. 6 on 7 sila na magtatay. Konghon. Pero yung kaibigan ni Miss Cathy, nakalimutan natin. Si JJ Suarez. Oo, si JJ. Kumukulo rin dugo ko dyan At sure mananalo siya, wala siyang kalaban sa Quezon. Wow. Aba, malay mo, baka mungutin. Diba? Di congrats. Ayun. Mami, like you were saying something? Ako yung mga tambilina sa akin, yung mga dating sumasakay kay PRRD, yung parang mga kakampi niya, tapos ngayon parang parang sinusumpa siya, like yung sila si Manny Pacquiao, si Tolentino, si Yes. Talaga nakakadiri kayo. Tapos din yung mga sumusumpa din kay BBM na magnanakaw, ganyan. Pero ngayon kadikit niya, like sila Tulianes, sila De Lima, mga nakakadiri. Pangilinan. Cheese waiter. Yeah, si Cheese. Si Cheese na waiter. Ayan, mga kakadiri. Kaya dapat hindi na yung bobotohin kasi mga puppet. Si Bersamin rin tambilina rin Oo, si Bersamin pala. I caught up napanood ko yung konting video clip kanina. Sinabi niya doon na the president daw is doing everything good or okay, parang ganon. Hindi lang daw na-appreciate natin kasi hindi nagmumura. Putang ina kang Bersamin ka, pumumurahin ka na namin, gago ka. Walang yan. Hindi daw na-appreciate. Sabay-sabay tayo, Sir EB. Putang ina. Lucas Bersamin, gago ka. Napanood mo, Kuyang, yung part na sinabi niya na
kasi sabi may taga-media, sabi nung taga-media, Executive Secretary Bersamin, hindi raw po nyo re-reviewin, nakatulong po ba ang pag-iingay ng mga critics tungkol sa national budget kaya na-review ng Pangulo ang budget, ganyan-ganyan. Tapos ang sagot ni Yes Bersamin, sabi niya, of course not. Walang tulong. Kasi re-reviewin naman to ng presidente regardless. Just ayun. Ayan. Victoria Romero Chu. Bibigay ko sa iyo yung link, Akyat. Akyat. Oh my. Ito gusto namin. Akyat. Kasi sila, Joey, no, nandito si Miss Cathy, no? Ako ay biktima din sa mga ganyan, tinatag din ako eh. Kasi nga siguro ito sila hindi nakikinig sa mga live natin, Joey, no? Noon pa, last year pa yan, no? Yung nagla-live tayo, haba-haba, almost 4 hours yung mga live natin, no? Na talagang binoboljak natin si Amy Marcos, si Abalos, no? Kaso nga lang, hindi natin wala tayong oras na i-slice yung mga ano gagawin para masatisfy itong mga tangang to, di ba? Exactly. We don't owe them an apology nor an explanation eh. Exactly. I'm still going to say na, for example, si Senator Amy, ano ba yung mga facts about her? Meron akong experiment dyan eh. Sabi ko, Amy Marcos plays a big role pagdating doon sa pagpigil ng Peking People's Initiative. Whether you like it or not, galit kayo sa kanya, sabihan nyo siya ng mangga 100 million times, it doesn't change the fact na tinulungan nakatulong si Senator Amy doon sa pagpigil ng People's Initiative. Di galit na galit sa akin, double agent ka, kineme. And then I posted another, sabi ko, Amy Marcos is equally liable sa drug addiction ng kanyang kapatid. And is equally liable sa issue ng drug addiction ng kanyang kapatid. She could have shed a light but didn't. Sabi ko. Ngayon yung mga comment ng double agent, hindi nagko-comment dun sa kabila. Sa kabilang comment. Hindi nag-comment dun sa kabila. Diba? Anyway. Ano problema nila, Mi? Bakit gusto nyo lang tirahin mo si Amy? Eh, di tirahin nyo. Mag-live kayo, tirahin nyo si Amy. Kung hindi tinitira ni Joby, bakit kayo galit sa kanya? Bakit kami matitira? Bakit kami? Kami ang inuutosan eh. Pinapasweldo ba tayo nila para tirahin si Amy? Kung nga kayo magbibigay ng pakulay, kukupal ninyo. Tutusan nyo kami ng content ng mga putang ina nyo. Diba? Kaya kayo dyan, inactivate ko na nga yung pa-monetize ko dyan sa Facebook, Joey. Inactivate ko na talagang tinodo ko na kasi inakosan tayo na ginagamit natin, pinagkapirahan yung platform natin. Eh di, minonetize ko na yung Facebook ko. So, magpadala na kayo ng stars dyan, mga kaibigan. Oo. Parang mga tanga ba to? Pag nagka-platform ka at nag-viral, bakit hindi mo pagkaperahan? Pinagpapaguran mo yun. Tama. Diba? Meron naman talaga makapagperahan na nga yan. Hindi ako nagkaganyan eh. Monetize na rin yung sa'yo, Miss Cathy. Yung social media platform eh. Diba? Ano kaibahan natin? I would just like to comment just sa double agent na yan. I stand by my by what I said the last time na if you cannot identify kung sino yung double agent na yan, shut the fuck up. Okay? Shut the fuck up. Okay? Bakit? Kasi, okay, yung double agent must have done something harmful. Ano yung ginawa ng double agent na naka-harm sa, let's say, sa fight natin, ng mga Duterte supporters, or dun sa mga galit na galit kay BBM? Ano yung harm na ginawa niya? Okay? Kung hindi nyo ma-identify kung ano yung, kasi kaya nyo sinasabi double agent, galit kayo kasi merong ginawang kasalanan eh. 'Di ba? Correct. Kasi may ginawang kasalanan. Yes. Okay.
paano yung mga dating yung mga dating loyalist na ngayon aligned na sila kay PRRD, galit na sila sa mga Marcos. Double agent na yun. Double agent yung mga yan. In a sense, 'di ba? Ngayon, i-identify nyo muna exactly kung ano ang ginawang masama nung double agent. Okay? Ano yung eksaktong masamang ginawa nung double agent? Ngayon, pag hindi nyo ma-identify, tigil-tigilan nyo na yung katarantaduhan na yan. Kasi hindi kayo nakakatulong. Anong nangyayari? Kuyang EB is being attacked. MJ Kiambao Reyes is being attacked. I am being attacked. Mga kakampi nyo kami. Diba? Ano exactly yung ginawa ng double agent na nakasira sa araw ninyo? Pag double agent, ang nagkakalat ng double agent, sila yung double agent. Kasi sila nag-gather ng hate and nag-encourage ng hate sa support. Correct. Pero yung narrative about double agent, yun ang meron ng nagawang pagsira. Okay? Yun yung meron ng nagawang hindi maganda sa hanay ng mga Duterte supporters, sa hanay ng mga pinaglalaban, yung same ng pinaglalaban natin. Kasi nga, nagplant na kayo ng seed of doubt, nagkalat na kayo ng paranoia, mga tatanga-tanga kayo, tapos push pa kayo ng push dyan sa narrative ng double agent na yan. If it is so fundamentally wrong to have a double agent sa linya natin, it is your obligation to name that person. Kung hindi nyo mapangalanan, duwag kayo, tanga kayo, kupal lang kayo. Diba? Kasi gusto nyo, meron tamaan ng ligaw na bala dyan sa mga pinagpupuputak ninyo na hindi nyo naman kayang panindigan. So tigil-tigilan nyo ako sa mga kaputahan yung double agent, kung hindi nyo kayang pangalanan. Okay? Tapos, Joey, anong purpose nila? Anong end goal? Anong end state na gusto nila? Mawalan tayo ng mga followers? Yeah. Yun ba? Yun yung talaga, Sir Ibi. Hindi nila i-identify yung hindi nila kayang i-identify yung damage na ginagawa ng double agent. For example, Pebbles Talaquera is a double agent. DDS siya. Pagkatapos ngayon, BBM na siya. Yung pala, kailangan lang pala ng pera O, nasaktan ba kayong lahat? Tama. Nabuisit kayo, pero it was just about money for her. Diba? Yes. Pero ano yung eksaktong pain na dinala niya sa mga DDS supporter na disappoint? Pero pareho ako kay Kathy, Joey, Laika, and itong bisita natin si Pro Pinoy, no? Ang worry ko doon, Joey, baka yung nagsasabi at nagtatanim ng istoryang yan, baka sila yung double agent. Exactly. Kasi lalong pinag-usapan si Abalos, lalong pinag-usapan si Amy, lalong nag-i-engage yung mga pangalan nila. Correct. While the other names associated with the Dutertes, na talagang Dutertista sila, ay hindi na napag-uusapan. Kasi itong dalawang ito, ang pinag-uusapan ngayon sa hanay ng mga Duterte supporters sa social media. Nabaon sila. Example, nabaon yung pangalan ni Atty. J.V. Hinlo, yung pangalan ni Atty. Raul Lambino. Yung mga less popular, di ba? Kulang talaga sa exposure. PDP laban sila Partido yan sila ni PRRD. Alam naman natin susuportahan yan. Correct. Yes. At yung mga banggit na Joey, Amy, ganyan. Na hindi naman si Senator Amy yung topic. Kaya yung double agent. Tama. Biro niya, hindi na nga namin topic si Senator Amy. Papasok nyo pa Isa talaga sa mga benefits talaga po na tataas yung engagement ng mga binabanggit talaga nila ng mga personality. So siguro sa atin na lang. Papansin din yon, lalo na pag vlogger din na kumukuha ng attention lang yon. Especially kayo, intellectual conversationalist kayo, may laman yung mga pinag-uusapan nyo So parang pinapakinggan kayo ng tao, then ngayon, gusto nilang i-damage, i-malign na huwag kayong pakinggan. So ngayon, ang pinaka-best way dyan, deadma, huwag nang papansinin. Kasi yun gusto yung mapansin.
And do not perpetuate the narrative of double agent, kung di nyo kayang panindigan, mga duwag. Correct. Pangalanan nyo! Diba? Pangalanan nyo! Otherwise, naninira lang kayo, 'di ba? Naninira lang kayo ng naninira lang kayo ng platform, naninira lang kayo ng community. Oo. You try to instill paranoia among the community. 'Di ba? Correct. Instead of strengthening the community para mas maging matalino, mas maging interactive, mas madaling mag-foster ng mas maging analytical tayo lahat, mas maging critical. Yes. Pasok kayo ng pasok ng mga ganyang narrative na hindi naman nakakatulong. Hindi, tsaka sobrang obvious naman ang timing, sis. Sobrang obvious ang timing. Like, January, then, ang lapit na election. Ng election, yes. Kasi idagdag ko na rin, Miss Cathy, Laika, Joey, and Prof. Pinoy, ang daming nabudol ni BBM. Correct. Halos lahat, I have to tell you honestly. Hindi po ako kasali doon. Si BBM. Si Ping Lacson. Hindi po ako nabudol. Pasensya. Pag ko presidente, si Ping Lacson, mas budol pa rin kay BBM. Kasi siya yung concurrent resolution number 10 doon sa liquidation. Pero, marami naman kami dado na nabudol. Ibig bang sabihin yung lahat na nabudol na tumiwalag na ngayon kay BBM at nakasuporta na ngayon sa mga Duterte, double agent na rin yun? Diba? So parang si Sara double agent na rin kasi parang si Sara double agent na rin. Kung hindi BBM last, double agent ka na. Bro, Filipino, ang tawag dito, hindi malinaw yung microphone mo. Audio mo. Hindi malinaw. Hindi pa ako nag-BM ng double agent pa ako. Audio mo is not, ayan. Ayan pa. Wala pa rin. Dali lang po. Ginugurgur ka pa Obvious yung mga corner sila ng ganitong mga question. Can you now literally and personally declare why should I make a declaration? Of what? Why should I make a declaration? Yeah. Saka May sino si sinasabi Joey yung para mga mag-declare? Oo. Why should I make a declaration to satisfy you, Rodi Di Babaran? Of what? Oy, Rodi, binabad mo, laban mo na. Rudy, the ultimate. Smart kayo na feeling nyo, kailangan mag-respond sa inyo na, Pro Filipino yung microphone mo. Garangal, Pro. Oo. Ayun. Feeling smart kayo na feeling nyo, ay hindi, pag hindi nakasagot, double agent yan. Saan nyo nakuha yun? Saan ba nanggaling itong mga to? Ba't parang, ano ba kinakain ito sa, ano ba hindi sinisingkot nyo? Oo. Halimbawa, tanungin natin si BP Sara. BP Sara, i-declare mo nga si Amy ang root of all evil. Of all evil. Rodi, tapos hindi magde-declare si Inday Sara na si Amy ang root of all this evil. Ibig sabihin, double agent si BP Sara. Correct. PRRD, naloko na kayo lahat. Please declare Amy Marcos as the root of all evil. If you cannot do that, you're a double agent. Sige nga, mga katangahan ninyo. Scoop. Ang hilig yung corner dun sa mga ganyan, feeling nyo ang smart ninyo pag nagtanong kayo ng ganyan. So, sa totoo lang, double agent ninyo ng ganyan. Ang cheap. Sobrang cheap. Yan, tsaka lalabas ang lalabas yung totoo. Oo. Oh, yes. Ayun. Yun lang. Double Ayun agent lang. your Asan na ba tayo? Ayun, so anyway, ayan na nga. So, ang tawag dito, meron pa ba kayong gustong idagdag na mga na?
yung wala na sa Tambilina, yung yung na-surprise ako. Roddy Babaran, umakyat ka. May link. Akyat. Sinong out of context? Ang pinagsabi mo dyan? Bilis. Ikaw na nakikisali, kami pa yung out of context. Mabilis akyat. Nang matanong ka rin namin kung anong basihan mo at bakit napaka-importante na kailangan ma-declare ni Senator Amy na root of all evil. And who are we to declare? Do we have personal knowledge? Did we claim? Do we claim? Does Joey claim to have personal knowledge in all of this? Alam niyo ba So, pag dineclare ni Mami Joey, anong meron? Anong premyo? Anong premyo pag dineclare? Anong premyo? Tama. Anong premyo? Oo. Actually, kasi ito mga ganito, hindi sila nag-iisip ng implication eh. If they're going to declare that, ay hindi, si Amy ang may kasalanan ng lahat, kinemi, ganyan-ganyan, na parang siya talaga ang ineme, ganyan-ganyan. If you are so sure about that, then why PRRD and Inday Sara are not saying anything at this moment? Okay, there are speculation saying na hindi, talagang tuso yan si Amy, ganito yan, eme, talagang yan ang nagplano, yan ang nag-ano. And I am not discounting that. In fact, if you believe that, I'm not gonna go against it. Kasi it's really plausible. Maaaring she's too ambitious, she's too ganyan, at siya yung nagplano ng lahat, ganyan. However, the other side of it is that PRRD and Inday partnered with Amy. If you're going to say na parang ganito siya ka-evil, ganito siya at napumartner doon si PRRD at saka si Inday, then you have to be angry at Inday and PRRD as well. Package yun! Pero why do you want all the burden, all the sin of the world be carried by just one person? When in fact, collaborator doon si PRRD at saka si Inday. Sige nga. Nabudol nga logical. Yung mga double agent ninyo, can you please declare kineme, ganyan. I'm so sorry. It's not logical. It's not logical. Ayun. Ate Cathy, may sinasabi ka? Hindi, sabi ko, nabudol nga din sila itself eh. So, double agent din sila. Ganon. Again. Correct, yun nga eh. Ito kasi hindi naiintindihan nila eh, no? Kasi siguro we are so credible to them in what we are opining and what we are saying na they think na yung pinagsasabi natin dito means to say na we have access to very sensitive and very private information, Joey, between the Dutertes and the Marcoses, especially Amy. We don't. And number two, who are we na may access sa ganung klaseng information? Number two. Number three, we were never doon sa start nitong unit team na to. Sila lang yan eh. Nandito na tayo ngayon dahil tinitingnan natin, we are opining based on what transpired over the last 2.5 years. I have a valid argument, sabi ni Roddy. Wala kang valid argument. Kaka-explain lang kung bakit stupid yung argument mo. Ano ba yan? Diba? Sorry, Kuyang, sorry. No. Ito kasi mga ganitong classes, we don't need to to validate them with our responses or our comments. At saka emotion na yan. Yung meron kasi mga taong purist na tinatawag ko, yung parang kung ano na yung nasa utak nila, yan na yung paninindigan. Purist or hindi makasabay sa usapan? Ayaw sumabay. Ayaw sumabay. Roddy Babaran, Roddy, yung valid argument mo, kutub mo lang yan. Oo. So, kutubin mo na lang yung sarili mo. Yung sarili mo na lang yung kutub mo. Oo. Tama. Ayun, sabi ni Marvelous, nabudol nga. Tingnan nyo, hindi kayo nakikinig sa akin. Ang palagay ko kay Senator Amy ay kung ano ang palagay ni Inday at ni PRRD kay Senator Amy. Yun yung lagi kong sinasagot dyan, Marvelous Victorious. Ang palagay ko kay Senator Amy ay kung ano ang palagay ni PRRD at ni Inday kay Senator Amy.
Hintayin nyo na lang sa eleksyon. Doon na lang kayo wag na kayo mag-comment ngayon. Ito yung ano, ito yung problema diyan. Teka lang meron akong question. Bakit yung sinasabi niya hindi ko masagot? Lagi ko namang sinasagot 'yan. Oh. Sino ang nagsasabi sa inyo na hindi ko masagot 'yan? Lagi ko sinasagot 'yan. 'Di ba? Pero ito problema, Joey, nila, itong mga nag-akusa ng double agents. What if? Kasi if you look at it, siyam pa lang ang inendorso ni PRRD for the senators. 6 ng PDP, Pastor Kibuloy, Rodante Marcoleta, at Attorney Vic Rodriguez. Meron pang 3 natitirang slots. Bakante. What if i-endorso ni Pangulong Duterte si Amy Marcos? Double agent si PRRD. So double agent na ngayon si PRRD. So ano ngayon gagawin nila? Correct. Mga, yun na nga, I was very honored kay Fiscal Darwin nung nag-comment siya sa post ko. Sabi niya, more gatekeeping daw, na it's as if we don't need all the support that you can get. At a few hours nga later, nag-post si Attorney Darwin noon. Ang sabi niya, head-scratching moment daw niya ngayon. Kasi daw, bakit ka daw mas galit sa kakampi kaysa sa doon sa kalaban? True. Ang kaaway natin si Martin Romualdez, ng bonggang-bongga. Alam niyo, siguro ito hindi nila napanood yung press con niya. Anong sabi ni Inday sa press con niya? Doon sa Zoom, nung nandoon ako? About sa EDSA na yan? Ang sabi ni VP Sara, ni VP Inday, kasi hiningan siya ng mensahe doon sa mga tao na nasa EDSA. Anong sabi ni Inday no? You can check this. Nasa naka-record yan. Ang tunay na laban wala sa EDSA, nasa loob ng Malacanang. Correct. Yun ang sabi ni Inday. Diba? Double agent si Inday. Di double agent si Inday. Correct. Kasi ayaw niya sa EDSA. Yun. Ako may ganun pa din ako, no? Wala pa ako nakikitang ginawa si Amy na talaga nakakataas ng kilay ko. Maliban sa, syempre, pinagtatanggol pa rin niya yung kapatid niya. Kapatid niya yun expected. Pero hindi ko siya iboboto. Kasi nadala na talaga ako kay BBM. So, ako hindi ko siya iboboto. Not unless itataas siya ni PRRD. Pero pag tinaas siya ni PRRD, sabi ko nga, kahit si Mickey Mouse, kahit si Hello Kitty, o si Kero Kero, iboboto ko basta itaas ni PRRD yung kamay Pero Miss Laika, Joey, ilang beses na rin tayo nag-live nito at sa Dutertista vote. At nag-usap nga tayo at nagpalitan tayo ng opinion, di ba? At sinabi ko na nga rin, kahit sa tataas pa siya ni PRRD si Amy, talagang hindi ako buboto kasi I've never voted for Marcos ever since, no? Kasi sabi ko, pasensya ka na tay, kahit itaas mo pa yan si Amy, talaga hindi ko yan and marami kayong ganyan, marami kayong ganyan, kuya. Marami kayong marami kayong ganyan. Kaya ako kasi Dutertista vote talaga ako strategic voting ko Well, wala naman tayong persahan dito because sabi, I really agree with what you said, no? Hindi ako nakaakyat sa live mo na yun. But I remember watching it na narinig kita na ang sinabi mo doon, wala tayong magagawa. If PRRD still finds value within Amy, pagka inendorso niya si Amy, wala tayong magagawa. Because after all, this is our politics in this country. Ganyan talaga yung politika. Sometimes you have to be in partnership with people na hindi mo kaalyado, with people with differing opinions, no? Kaya talagang kasi kung titingnan mo kaya successful si PRRD, he's one of the most brilliant political tacticians. Magaling talaga yung maglaro. Inday is uncompromising. So, yan sila magkaiba, no? Even in the approach towards the communist insurgents, no? Si PRRD is very accommodating yan, no? Inday talaga uncompromising yan when it comes to the communist na usapin. So ako sabi ko na nga, no?
from now until 2028, this is just a survival mode, di ba, Joey? Sabi ko, na it's a matter of survival. What is important is we have the numbers in the Senate in 2025 to counterbalance the influence of Martin Romualdez in the House of Representatives, no? Yun ang importante muna, no? In 2025. Unless there's some extra constitutional events, no, na matanggal nga itong si BBM, kasi ang argument nila is tirahin si Abalos, tirahin si Amy. Alam mo, pagka nawala si BBM sa pwesto, lahat yan pag nasa pwesto na si Inday Sara, talagang luluhod at gagapang yan at hahawak sa ano ng palda ni BP Inday. Inday. It's not easy. Sabi ni Marksman, nagigets ko yung mga kahit itaas si PRRD, hindi nila iboboto. Kasi talaga ako ayoko siyang iboto na. Kasi parang kahit wala pang nagagawang kakaiba si Amy for me para tumaas kilay ko. Pero just the same, hindi ko siya iboto. Kasi nga, ayoko na ng Aquino, ayoko na ng Marcos. Pero kung itataas si PR, so nagigets ko yung mga ayaw talaga. Pero kung itataas si PRRD, kaya ako naman iboboto kasi parang hindi tayo nakinig sa matanda noon. Baka in 2022. Makinig naman tayo uli sa kanya. Saka gusto ko protect talaga yung Dutertista vote. Yung solid na Dutertista vote. Sabi ni... Ang take ko dyan is, I know for a fact that PRRD, ang gusto niya sa isang politician is may prinsipyo at paninindigan and loyalty. So, pag nakita niyong wala yun, and nakita niya yung what's happening right now, automatic yan. That's what is because he keep on saying it. Ayun. Sabi ni Marksman, wait lang po, paano yung mga senators under kay BBM? Di ba nandun si Ping at Amy? Kung itaas ni PRRD yung kamay ni Amy, paano yun? Sabi niya gano'n. Well, pag tinaas kasi ni PRRD yung kamay ng mga yun, ibig sabihin, may nakikitang value si PRRD dun sa mga yun, na makakatulong sa agenda niya. So, for me, yun lang yun eh. Yun yung reckoning point nun eh. Kung itanaas ni PRRD yung kamay, ibig sabihin, may nakitang value si PRRD dyan para dun sa mga agenda advocacies ni PRRD. So, that could be the reason. Sabi rin ni King R, ang chika Joey, may ayuda ka daw kay Amy na wag mo siya tirahin or content mo sa live mo. Kaso nga lang, tinitira ko na nga. Are you saying, inaayudahan niya ako kahit tinitira ko siya? Kahit kinikriticize ko yung mga sinasabi niya? Ganun ba, King R? Sa kami, in fairness naman na, kung nanonood sila ng live mo, even before pa yung mga issue na to, may mga live tayo na kini-question din natin si Amy, di ba? Tama. Ilang beses tayo, di ba? Tayo eh. Yung 5 oras, 6 na oras na live natin, 4 na oras. Grabe tayo mag-call chat yan kay Amy. Hindi na lang natin ma-rewind yun. Kasi ang problema kasi hindi naman kayo nanonood ng live namin. So mag-subscribe na kayo sa live ko, sa YouTube ko. Sa YouTube ni Kuyang Indy. Oo, tsaka sa YouTube ko, para alam nyo. Miss Cathy, para malaman nyo talaga, ma-follow nyo kami bawat post namin. Ayun. Pero sabi going back to kanina. Wait lang, Miss Cathy. Yes, Kuyang. Kanina kasi sinabi niya, no, if you remember, in 2022, ang slate ng unit team doon was only 12. Pero outside of the unit team, merong inendorso si Inday na about 4 or 5 ata. No? So kung titingnan mo, if you go back to the 2022 senatorial elections, no? Ang 12 na unit team slate for the Senate ay may dinagdag si Inday on her own capacity. No? Being Inday Sara na inendorso niya. And part of that endorsement outside of the unit team was JB Ejercito ata. Yeah. Di ba, Miss Cathy? Hindi na. Si JB, the good one? Yes, the good one. In-endorse ni ni Sara. Yeah. Hindi ng tatay ha. Sorry, this time medyo rin ako kay Sara. Pag nag-endorse si Sara, parang, Sara, medyo kinakabahan na ako sa'yo. Nadala na ako kay BBM. Pero sinabi na yan, I don't know if we'll stick to her guns. Sinabi niya, yung tinanong siya na
any more partnership with the Marcoses. Sabi niya, never again. Sabi na siya dyan eh. Oo. Ayaw niya. So tingnan natin. Ayun. Bakit nagpasalamat pa si VP kay Aimee nung nagbantay siya sa veterans kay Attorney Zuleika? Ayun, baka double agent kasi si VP Sara. Sino nagbantay? Hindi naman nagbantay si Aimee Nagpasalamat pa dahil dun sa DILG Kinembular yata na ni-request ni Senator Aimee in her behalf. Yun yung pinagpasalamat. Yun yung pinagpasalamat doon. But anyway, nagpasalamat siguro dahil double agent si VP. Double agent si VP. Double agent kasi siguro siya. Ayun. Alam mo, if you're in the moment of like, ganito kasi yan, ako ito yung analyze ko dyan. The reason why nagpasalamat siya, in a way, kasi nandun siya sa moment na she's really protecting all these people because masama yung feeling niya na because of her, may mga taong dinadamay yung mga tao kasi hindi siya kayang i-attack directly kasi marunong siyang lumaban. But all these people are weaker and it's under her wing. So dun ina-attack. So whoever will give a hand na magiging mabait sa kanya on that moment, ma-appreciate niya. But it doesn't mean na magtitiwala siya. Siyempre, you need to acknowledge also, you need to be grateful on that moment pag may mga tao rin naman na may ginawang okay sa'yo, in a way. Tama. Agree. Tama. Ayun. Hindi ako naniniwala nung sasabihin na, hindi, obvious na kasi kaya hindi na kailangan mag-declare ni PRRD at saka ni Inday, ganyan-ganyan. Hindi ako naniniwala doon eh. Kasi, ang tawag dito, kung sila nga, hindi sila nagsasalita ng tapos. Bakit ka magsasalita ng tapos? Diba? Bakit ka magsasalita ng tapos? So, tapos pag nagsalita ka ng tapos ngayon, iba naman yung ng mga Duterte, kakainin mo na naman yung sinuka mo. Oo. Kasi, kaya, diba? Huwag silang papangunahan. Yun. Wag pangunahan. Huwag kayo mag-assume. And probably, I'm pretty sure, kunwari, kung large sentiment naman ng mga tao ayaw kay Senator Aimee or ganyan, I'm pretty sure kasama yan sa kinukonsider ni PRRD eh. Kasama yan kasi syempre hindi naman yan yung parang one-dimensional lang na, ay hindi, titingnan ko lang yung political value ni Aimee, ni Senator Aimee, ganyan-ganyan. Titingnan ko lang yung political value nito ni Aimee Marcos, tapos mag-decide ako based on that. I'm pretty sure si PRRD, pag nag-decide siya, ano yung general sentiments ng mga tao? Vis-a-vis, ano yung political value ni Senator Aimee sa kanyang mga agenda? 'Di ba? Sa kanyang politics. So, ako, I'll makikinig na lang ko doon sa matanda pagdating dyan kay Senator Aimee. Sila yung mas nakakaalam ng mag-balance ng opinion ng mga tao at saka at the same time kung ano man yung magiging gamit ni Senator Aimee sa kanila moving forward. At saka hindi natin alam natin, di nag-uusap eh. Paano naman natin di ba? Hirap pangunahan. Ayun lang.